Sobrang bad trip na raw itong si Alan sa jowa niyang napakasilosa. Oho, ito po ay ang jowa niya na si Mandy. O, ni minsan daw kasi ay hindi napatunayan naman nitong si Mandy na may iba siyang kinalolokohang babae. Ayon kay Alan, totoo naman daw na wala talaga siyang ibang kinaaaliwan o ibang kinakausap. Sadyang OA lang daw itong si Mandy. Ang depensa naman itong si Mandy, grabe raw kasi ang inabot niyang trauma mula doon sa kanyang ex-jowa. Pero itong si Alan bumuelta. Dapat pa bang siya ang mag-heal doon sa trauma ng kanyang ex-jowa? Sa kanyang dito kay Mandy. Pakiramdam raw kasi ni Alan, parang siya naman yung pinaka-apektado na sa kanilang relasyon. Parang siya yung sumasalo nung kasalanan nung ex-jowa. O kaya naman usapin na nga po natin mula sa Bulacan, 25 years old. Alan, magandang tanghali sa iyo pare. Magandang tanghali, Kuya Poy. Gano'n na kayo katagal na mag-on nitong si Mandy? 4 months na po kami in a relationship, Kuya Poy. Bago-bago pa lang rin naman pala, Nakwentuhan ka na ba nitong si Mandy kung ano ba yung traumatic experience na naranasan niya doon sa kanyang ex-jowa? Opo, yung ex niya po. Ano po kasi magkakilala po kami dati. I mean, magka-schoolmate po kami dati. Nino, nung Tapos, ex o si Mandy? ay, ni Mandy po. Si Mandy. Girlfriend ko Okay. ngayon. Mm-mm. Tapos, nung nag-get together po kami ng mga ka-schoolmate ko, doon ko po siya nakilala. Then, nakwento niya po sa akin yung mga pinagagawa sa kanya ng ex niya. Ganun, nahuli niya po yung ex niya na may kasamang babae. Tapos, nahuli niya rin po sa chat yung mga usapan ng babae ng ex niya. Ibang babae Tapos- na naman yun o same babae? Na nahuli Ibang niya? babae po. Iba Kasi po, rin. nag-break po. Opo. Kasi Kasi, nag-hiwalay na po sila noon. Tapos, po, humingi ng tawad yung ex niya, kinausap siya, tapos pinatawad niya naman po, tapos nagbalikan sila daw. Tapos after mga ilang months, nagloko na naman daw po, ganun, parang, ayun nga po, lagi po daw siyang niloloko, parang paulit-ulit. Paulit-ulit. So sa 4 months na pagsasama nyo, hindi naman kayo nagsasama, na pagiging mag-on ninyo nitong si Mandy, ano naman yung mga, well of course, doon sa first and second month, okay naman kayo, no? Hindi mo... Opo, nung unang month po, Sige nga, kwentuhan mo kami. Total, 4 months lang naman yung pinagsasamahan nyo pa. Ano yung nagkaiba na? Siyempre, masaya sa una. Kwento. Go. opo, nung unang month po, okay po kami, masaya po, lumalabas kami tuwing wala akong pasok o day off ko, tapos lagi po kami nagde-date, tapos parang wala pong problema, ganun. Pero after nung siguro po mga 2 months na yung lumipas, ganun, parang napapansin ko po na napapadalas yung selos niya. Pero nung una po, okay lang naman po na nagsiselos siya kasi normal lang naman po yung sa relasyon. Pero parang napapadalas na po kasi sobrang liliit na bagay. Like nung last week po ata, yun, parang hiram ako ng tools sa tropa ko sa kapitbahay kasi nag-aayos po ako ng motor that time. Yung wala pala doon yung tropa ko, yung nakausap ko, yung kapatid ng tropa ko na babae, siya yung nag-abot ng tools. Tapos nakita po ni Mandy, kahit sa ganung bagay po, aawain niya po ako. Anong sinabi niya? Nagseselosan niya po. Inabot lang naman yung mga tools. Anong sinabi na agad ni Mandy? Kaya nga po, sabi niya, bakit daw sino daw yun yung kausap ko na yun? Sabi ko, kapatid yun ng tropa ko. Ganito, ganyan. Sabi niya, bakit siya pa yung hindi yung tropa ko? Pinaliwanag ko naman po sa kanya. Tapos parang sa mga ganong bagay po, lumalaki pa hanggang nag-aaway na kami. Ganun. Tumagal pa ng tumagal yung yung abutan ninyo ng tools na yon? Tumagal pang issue para kay Mandy? Ano yan? Nagsimula ng Mandy, natapos Hindi ng naman. Friday?
Ah, hindi Tagal, ah. naman po, ano po, Oh. siguro mga 3 araw po kaming ano bago naging okay ulit eh. Oo, oo, Na oo. iintindihan ko naman po na may trauma siya sa past niya, gano'n. Kaya Mm. po ano nung siguro nung 3 months, nag 3 months po kami, pinaalam ko po sa kanya yung password ng social media ko po para po assurance na hindi ako magloloko, Mhm, gano'n. mhm. Pero kahit yung chat po ng ano ko po, ng manager ko kung papasok ako, gano'n, Oo. nag-aano pa po siya, pag-aawayan pa po namin yung gano'ng bagay. Parang sobrang nakakasakal na po. Ba, oo nga medyo talagang, galing nga kasi sa isang traumatic, kind of relationship itong si Mandy. Nauunawaan mo naman 'yon ano. Alam mo meron ka lang sinabi dito kanina na, ang buwelta mo, eh, ikaw pa ba ang, gagamot doon sa kanyang trauma sa kanyang ex-jowa. Oh, 'yun ba yung isa sa mga tanong mo, Alan? Opo, parang Hmm, kahit kailangan po ba ako pa yung ano, kasi naaapektuhan na rin po ako eh. ayan Parang 4 months sa'kin pa niya lang, po dinadump lahat ng trauma niya, gano'n. Yan, Parang ako mm. po pa yung kailangan. Opo. Okay, ganito. Hindi naman sa sinasabi ko na ikaw ang, maghi-heal sa kanya o magpapagaling sa kung ano man yung ginawa sa kanya nung ex-boyfriend niya noon na kaya siya ganyan na overprotective sa'yo o kaya naman ay talagang selos na selos sa mga pangyayari sa paligid mo. Hindi naman siguro dito question kung mahal ka nitong si Mandy, siguro mahal ka niya. Nga lang, meron ka rin talagang responsibilidad, Alan, na tulungan siya na mag-heal. Hindi ito ang tamang panahon at pagkakataon para ikaw ay mapikon sa mga maliliit na bagay na ganyan. Kasi alam mo, unawain na lamang din natin ano na itong si Mandy nga ay nasaktan, nagpatawad pero nung nagkabalikan nga sila nung ex niya ay niloko na naman din agad-agad. Natural, hindi pa siya meron siyang trust issues. Ayan sa kanyang relationship. Ngayon, mahirap man. Oo, meron ka naman dalawang option eh. Unang option, pwede mong sabihin kay Mandy, pagalingin mo muna yung sarili mo o kailangan mo munang kailangan mong maliwanagan na iba ako doon sa ex mo. Okay? Kapag ka ayaw niya talaga. Mahirap din kasi kapag ka hindi pa talaga nakaka-move on itong si Mandy. Okay? Ayan, parang ganun ba? Parang hindi pa siya naka-move on mula doon sa ex niya. Mahirap naman na iba yung mukha mo, iba nga yung pangalan mo, iba ka ng tao, pero yung ex niya pa rin ang nakikita niya sa'yo. Parang ganun na ba ang nangyayari, Alan? Opo, parang gano'n nga po. Akala niya yung ginagawa ng ex niya, gagawin ko din sa kanya. Ayun nga. Kaya nga yan ang ipaliwanag mo sa kanya, ibang tao ako. Iba na ako doon sa karelasyon mo dati. Oo, nandun yung pag-iingat na huwag ka na uling maloko pero hindi mo dapat ibintang o hindi mo dapat ipagduda ang lahat na lang ng ikinikilos. So, dapat ipinaliwanag mo na sa kanya yan. Nang paulit-ulit. Okay? Naipaliwanag mo na ba yan? Opo, sinabi ko naman na po na Oo. hindi ko gagawin yung ginagawa ng ex niya kasi Mm. mahal ko naman po siya eh, pero parang ang hirap na din po. Nasaktan na po ako. Mm. Ayan. Sige, bago natin tuloy itong pag-uusap natin, alam mo, meron lamang nasa linya. Ayan ha, at tingnan natin kung merong wisdom itong sasabihin ni Kuya Lito mula sa Cavite at 56 years old. Dyan sa narinig niya ha, na kinikwento mo nga sa amin. Ayan, kausapin natin. Kuya Lito ng Cavite, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Oo, Kuya Lito, ano ba masasabi mo rito kay Alan? Hihirapan na yung bata natin na ipagpatuloy yung relationship niya kay kay Mandy. Kasi si Mandy nagdududa nga na baka lokohin na naman siya nitong si Alan. Ang problema, yung ex ni Mandy ang nanloko sa kanya, hindi naman itong bagong jowa nga.
Ganun po ba? Mm. Siguro, may papayo ko lang doon sa lalaki. Siguro, kausapin niya mabuti yung kanyang girlfriend na si Mandy. Mandy. Opo. Siguro, sabihin niya doon sa babae, siguro kailangan mo nang mag-move on sa dati niyang boyfriend. Mhm. Kasi nga, hindi naman, magkaiba naman sila nung siguro ng ugali nung Yes. lalaki Oo. ng kanilang unang naging boyfriend tsaka yung ngayong ngayon na boyfriend niya. Mm-mm. Kailangan na siguro magkaroon ng pag-uusap mabuti, tapos sabihin niya doon sa babae na magbubon ka na. Baka mamaya baka may nararamdaman pa rin siya doon sa babae. Sa lalaki pala. Sa Sorry. ex niya, sa ex niya. Sa ex niya, kaya ganun siya. Correct. Mm. O, siguro kailangan lang niya mag-move on na. Oo. Siguro magdasal siya lang mabuti. Mhm. O parang maghanap siya ng makakausap talaga na Yan. Mm-mm. na trust sa kanya o magulang niya. Siguro kausapin niya yung magulang niya na baka mamaya meron din masabi na maganda yung Yan. magulang ng babae. Correct. Para Para hindi kumalma-kalma siya yung isipan niya, kumalma no? na. Mm-mm. Oo, kumalma na. Para baka mamaya lang yan eh. Medyo, siyempre, nagkaroon siya ng trauma dun sa una niyang naging boyfriend. Yes. Dahil nga siguro baka sobrang selosa rin naman yung babae, kaya gano'n nangyari. Oo. Ayan, nako, Oo. Kuya Lito, maraming salamat. Diyan sa sinabi mo nga dito sa natin sa bata natin, si Alan, na nalilito. Oo, Move on ha, move on na. Move on na. Mahirap kasi sa bagay kahit nga sa pagkain kahit sa pagkain kapag masarap pa yung lasa nung kinain mo tapos tumikim ka ng ibang ulam na masarap din, hindi mo pa ma-appreciate eh. Unless Kasi inuman mo muna ng mo yung tubig. dating lasa. May aftertaste pa eh. May aftertaste. pa nung dati. Correct. Yun. Maraming salamat sa iyo, Kuya Lito, ha? Alan. Thank you. Thank you. Alan, mula yan sa mas eksperyensado at nakatatanda nating kapatid na tagapakinig. Na yun talaga ang mainam. But then again, sabi ko nga, ito ang dalawang options para sa iyo. Okay? Alan, nandiyan ka na ba sa linya? Medyo may delay lang no? Yes po. Anong araw na ba dyan, Alan? Yes, po, Miyerkules na rito. Kuya po. Meron ka bang may monitor ka ba dyan na pinakikinggan? Ha? Wala po, sa cellphone lang Wala, po. sa cellphone lang talaga. Wala rin tayo narinig sa Well, sige, ganito. Dalawang options na meron ka. Unahin na natin yung mas mahirap. Okay? Unahin na natin yung mas mahirap. Ikaw ba, Alan, ay willing na kesa naman sa dahil nga ganyan, lagi na kayo nag-aaway, 4 months pa lang kayo sa relationship ninyo, willing ka ba na magtiyaga na kailangan munang hiwalayan itong si Mandy para ma-realize niya pa, hindi pa tapos yung healing process niya mula doon sa ex niya. Kakayanin mo ba yon, Alan? Sa tingin ko naman po kakayanin ko kasi ayoko rin pong mawala si Mandy sa akin. Mahal ko din po siya. Ayaw mo mawala pero hindi kakailanganin mong kumalas para maging okay siya, kakailanganin mong kumalas pansamantala kung kinakailangan kasi mahirap nga na pinagpapatuloy niyo yung relationship niyo nga lang yung ex pa niya ang nakikita niya sa'yo. Siguro po if dun sa magiging okay or mas magiging better. Okay. Siguro po okay lang din po sa akin kung mag-heal po siya sa ganun. Yan, kasi ang healing hindi naman dapat manggaling sa karelasyon. Kailangan talaga yan manggaling din doon sa doon sa tao na nasaktan. Pwede lang umalalay, pwede lang tumulong ang karelasyon. Pero kung ito pa ang magiging dahilan kung bakit lagi na nga lang kayo mag-aaway at laging kumbaga nag-uumpisa pa lang nasa pa lang yung mga pundasyon pa lang ng pagiging
pag-iibigan ninyong dalawa nasisira na dahil nga sa mga hindi magagandang mga pangyari dahil nga hindi pa fully healed o hindi pa naka-move on sa kanyang past itong si girlfriend kailangan gawin. But then again, sabi ko nga, meron pang pangalawang option. Yun ay yung tiyagain mo na muna yung mga ganyan niya pero okay, yung mga topak niyang ganyan. Pero lagi mo ring ipapaalala sa kanya na kailangan niyang tignan ka bilang si Alan, kilalanin ka bilang ikaw, ha? At ibahin yung experience niya na naranasan niya doon sa nakaraan. Okay? Pwede mong ulit-ulitin sa kanya, sandali, ako to ha, si Alan to, hindi ako yung ex mo. Nagawa niya sa yun, sa ngayon, hindi ko yan magagawa sa iyo dahil sabi mo nga kanina, mahal kita. Nga lang, from time to time, ayun nga, uungot yan ng sino yun, sino yung kausap mo, sino to nag-chat, sino tong ganyan. Diba? Kaya mo rin ba yun? Kaya ko rin naman po yung option 2, pero siguro po tatanungin ko siya mag-uusap po kami kung Yan. ano yung pinaka-best para sa kanya and kung ano yung decision niya. Ano po gagawin ko. Yes, oo. Kasi nga, 'di ba meron nga tayong kasabihan, kung talagang mahal mo ang isang tao, kailangan mo muna siyang pakawalan. The same thing para doon sa mga tao na mahal natin pero kailangan muna nilang mag-heal sa kanilang mga sarili, ha? Dahil sa nasaktan sila, hindi dahil sa ayaw natin na madamay, kundi dahil sa iginagalang natin ang kanilang natural na paraan para gumaling sa kanilang sa kanilang hindi magandang karanasan. Yun. Okay? Andyan ka lang from afar. Kumbaga tinitignan-tignan mo lang. Hindi kasi mahirap din talagang magbago ka kahit ulit-ulitin mo, harap-harapan kayo. Well, hindi. May kailangan talaga ang tao na siya lang mag-isa. Well then, maraming salamat sa iyo, Alan, sa lakas ng loob mo at isagad mo na yung lakas ng loob mo, magbigay ka na ng mensahe para dito kay jowa na si Mandy na sabi mo nga ay medyo OA na sa pagseselos dahil sa hindi mo naman gawa, kundi dahil sa gawa pa ng ex niya. Okay, ito na ang pagkakataon mo, Alan, para magbigay ng mensahe. Hindi nakikinig ka man ngayon dito sa programa ni Kuya Poy. Gusto ko lang naman sabihin na sana sa susunod bawasan mo yung pagsiselos mo kahit sa maliliit na bagay, ganun. Kasi wala ka naman dapat ipagkaselos talaga sa akin. As in, wala akong balak na magloko or kahit na anong kalokohan. Ibang-iba ako sa ex mo, pangako ko yan. Pero kung ano man yung decision mo, irerespeto ko kung gusto mo ba mag-heal muna or gusto mo mag-heal kasama ako. Yun lang naman. Salamat, Kuya Poy. Especially for you.